Hi guys! Pag-usapan natin ngayon is kailan ba or mas maganda pa talaga na dito ka sa Czech Republic mag-apply ng work. Ayan, pagpasensyahan nyo na yung itsura ko kasi ako po ay galing sa trabaho kaya ganito ang itsura ko. Pero dahil gusto natin mag-vlog, so gawin natin siya ngayon. So ito lang yung question, no, kung maganda ba talaga na dito sa Czech Republic mag-apply. Bigyan ko lang kayo ng konting insights. Bigyan ko kayo ng idea once na nagkakaroon kayo ng thinking power talaga. Yung parang nag-iisip ba kayo na tama ba talaga na sa Czech Republic ako mag-apply instead na Taiwan, instead na Japan, ganon. So, bigyan natin ng konting highlights. Sa mga bago sa vlogs ko, binabanggit ko po lagi sa mga vlogs ko na nanggaling din ako sa ibang part ng country. So, nagpunta ako ng Taiwan and I worked there for 3 years, and then sa Japan din po is nag-work din ako ng 3 years. So, magkakaroon tayo ng konting comparison, no? So, pasensya na kayo, and dito naman sa Czech Republic is nasa 2 years po ako. Isa sa vlogs natin, meron tayong commentators, at ang binanggit niya sa comment niya is, wala daw siyang plan na magtagal sa ibang bansa. So, ang gusto niya lang is parang mangibang bansa, para makapagpundar siya, para makapag-isip siya kung ano ba, para magkaroon ng pera, para pang negosyo, ganun lang yung purpose niya. So, dyan iikot yung ating pag-uusapan today. So, guys, ito lang yung sasabihin ko, no? Kapag nag-Taiwan kayo, possible na makaalis kayo ng Pilipinas ng mga 2 months, 3 months, 4 months. So, possible yon. Nangyayari talaga yon. Minsan, 2 months lang nag-apply ka. Kasi ako dati, nasa November ako nag-apply, pero February is lumuwas na rin ako papunta ng Taiwan. So, pagdating naman sa Japan, kailangan mong mag-aral. So, kung walang kukuha sa'yo dun sa Japan, so kailangan mo pong dumaan or mag-undergo sa pag-aaral para maging trainee visa. So, bakit ko yan guys binabanggit, ano? So, binanggit ko talaga yung dalawang bansa na yun kasi yun yung parang mostly na pinupuntahan ng ating mga nag-a-apply. So, yung iba naman papunta ng Middle East, papunta ng Hong Kong, like that. So, eto kasi yung question dito. Kailan ba dapat, for example, meron kang opportunity? May opportunity ka sa Taiwan, may opportunity ka sa Japan, may opportunity ka sa Middle East, may opportunity ka dito sa Czech Republic. So, isama natin ang Czech Republic, ano? So, insights lang to guys, When it comes sa napakadali or very accessible, masasabi ko na maganda ang Taiwan. So, very accessible, no? Pwede kang umuwi anytime you want dahil malapit lang. So, ilang oras lang? I think 2 or 3 hours lang from Philippines. So, yung salary niya, not bad. So, okay naman yung salary niya. Tapos, maliit din ang cost of living dyan sa Taiwan. When it comes sa Japan, 3 hours yung pagitan natin sa Japan. Kung hindi ako nagkakamali, mga 3 to 4 hours ang pagitan natin sa Japan via airplane. Tapos, pwede ka rin makauwi once na gusto mo. So, hindi sila mahigpit pagdating sa trabaho, wala silang problema. Meron silang tinatawag na nagayasumi or yung long vacation. So, pwede kayong makapagluwas sa Pilipinas. So, pwede kayong magbakasyon din doon kung gusto nyo. So, sa Japan yan, no? When it comes naman sa Middle East, hindi ko masyadong alam yung patakaran sa Middle East, pero madaling makapasok doon. So, may iba na nag-offer ng salary deduction. Kaya parang zero, parang no need kang gumastos ng pera. Sila nang bahala. Basta makapunta ka lang doon sa ibang bansa. Tapos, basta sila nang bahala, ganun. Kahit wala kang pera, so pwede ka mag-apply. Hindi kasi yun maa-apply sa Taiwan at saka sa Japan. Kasi sa Taiwan at sa Japan, talagang kakailanganin mo ng pera once na nag-apply ka. When it comes dito sa Czech Republic, malayo siya. So, bukod sa malayo na, iba pa yung oras namin. So, ang Czech Republic po ay meron siyang 13 to 16 hours na biyahe. Kung mabilis, mabilis pa to.
Pero kung mabagal, minsan nasa 30 oras, ganun, kasi may layover kayo na tinatawag sa ibang part ng bansa. Kasi nga masyadong malayo yung ating biyahe. So, pangalawa, kung sa sahod, halos nagpapareho lang ang sahod ng Taiwan at sahod dito sa Czech Republic. So, kung ang Taiwan ay may basic na 49,000 NT dollars, ang Czech Republic po ay may basic na 50 plus. Pero, ang kaibahan sa Taiwan, libre ang bahay nyo. Dito, kayo ang magpapayad ng bahay. So, yan yung pagkakaiba, no? Kino-compare lang natin. Kasi, at the end, tingnan natin kung alin yung mas maganda. Pagdating sa Taiwan, meron kang 12, tama ba? 12 to 15 years. Hindi ko sure kasi kung applicable na yung 15 years. Pero dati kasi is 12 years. So, kung meron kang 12 years na mag-stay dyan sa Taiwan. So, after 12 years, no choice ka kundi umuwi na ng Pilipinas or mag-apply na sa ibang part na, sa ibang bansa, ganon. Yun ang pagkakaiba dito sa Czech Republic sa amin kasi lifetime, hanggat kaya mo magtrabaho, pwede kang magtrabaho, especially kapag naka-long-term visa ka. So, ibig sabihin, after 2 years, natapos ka na ng contract dun sa isang mong company, gusto mo mag-stay at nagustuhan ka ni company, pwede kang mag-stay as long as you want. Pero, pwede ka ring mag-apply sa iba. So, yun yung kaibahan nila, no? Pagdating naman po sa Japan, so as is, pagkatapos ng 3 years, uuwi ka ng Pilipinas. Then, it's up to you kung gusto mo mag-apply as SSW Visa 1. So, SSW Visa 1, pwede ka makapag-stay sa Japan up to 5 years ng contract mo. So, wala pang nalalabas or bago pa lang kasi yon last April 2019. So, wala pang nakakagawa ng SS Visa 2 which is dati, pinag-uusapan na yung SS Visa 2 na yan sa Japan. Pero dahil hindi pa nga nakaka 5 years ang mga unang batch na pumasok ng Japan, so hindi pa po siya implemented ngayon. Or I'm not sure kung implemented na talaga, pero wala pa nakakagawa. Kasi nga last April 2019 lang yan. Nagkaroon ng pandemic noong 2020, kaya halos ang mga first batch is nakaalis lang is noong mid na ng pandemic. So in short, kung ako ang tatanungin nyo, mas panalo sa akin ang Taiwan when it comes sa short term ng pag-apply. Kung kayo ay may planong mag-ibang bansa pero wala kayong plano na magtagal sa ibang bansa, mag-permanent residence, mamuhay sa ibang bansa, wala kayong plano na tumagal ng 10 taon sa ibang bansa or mas higit pa, wala kayong plano na magpatanda sa ibang bansa, so Taiwan and Japan is okay para sa akin. Hindi lang ako sure kasi pag sa Middle East kasi wala akong knowledge. Okay? Pero Taiwan and Japan is okay sa akin kung ganun ang gusto nyo. Pero kung ang gusto nyo is long term, gusto nyo magkaroon ng bahay sa ibang bansa, gusto nyo magkaroon ng mortgage na bahay sa ibang bansa, gusto nyong manirahan sa ibang bansa, gusto nyo magkaanak, gusto nyong magkaasawa, na nasa ibang bansa kayo, gusto nyong maging citizen or dual citizen sa ibang bansa, so, ang Czech Republic po ang para sa inyo. So, in bottom line, parang ang pinipinpoint ko dito, kapag ang gusto nyong mangyari ay short term, pag ang gusto nyong mangyari is sa Pilipinas pa rin kayo uuwi, pagdating ng 10 years, pagdating ng 15 years, so, sa ibang bansa po ay pwede nyong i-consider ang Taiwan at ang Japan. Pero, kung ang gusto nyo naman ay maging citizen, maging permanent residence, so i-consider nyo ang Czech Republic kasi nagbibigay sila ng permanent residence and citizenship kapag naka 10 years na kayo dito sa Czech Republic. So, magkaiba yun, no? Isang short term at isang long term. Short term, pwede na ang Japan at ang Taiwan, pero kung long term ang tinitingnan nyo, hanggang sa pagtanda nyo, hanggang sa magkaroon kayo ng apo, so, ang Czech Republic po ang para sa inyo. So, yun lang yung insights natin, no? Sana nakatulong sa kasi may nagtanong nga yan sa atin sa ating comment section. And yun lang, thank you.